The all-new Yamaha Aerox 155 version 3, 2025 model. At ito po yung ating standard version. At ito naman po yung ating SP version. Bigyan natin ng comparison ngayong araw. Tara! The all-new Yamaha Aerox 155 2025 model. Ito na po yung version 3. At ngayon po ay bibigyan natin ng comparison. Ito pong standard version at ito pong SP version. Unahin po natin ito pong kanilang mga main headlight. Ito pong kanilang main headlight ay gumagamit po ito ng projector lights. Kaya asahan po natin na maliwanag po yung buga ng kanilang mga ilaw. At mayroon naman po itong makapal na daytime running light dito po sa bandang itaas. At located na rin po rito, included na ito pong kanyang mga LED na turn signals. At naka V-shape design po yan dito sa harapan. Kaya kung inyong mapapansin, ay matangos po itong kanyang ilong. At ang kagandahan niyan ay nagkaroon pa po siya ng touch ng carbon dito po sa kanyang front extension cover. At kung ating titignan dito po sa side view, napakatutulis ng pagkakayari nito pong kanyang side profile. At may makikita naman po tayo rito na Aerox decal sa bandang itaas. At mayroon pong Aerox na decal dito po sa kanyang palikpik. At mayroon pong nakalagay na BBA and then Yamaha dito sa bandang ibaba. Habang dito naman po sa kabila ay may nakalagay naman po rito na Yamaha decal. At pagdating naman po rito sa kanilang mga front suspension, ito po ay parehong gumagamit ng traditional telescopic fork na black color. At ito po ay gumagamit pareho ng single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay nakaka-cast wheel. At ang sukat po ng kanilang mga gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ang pagkakaiba po nito pong standard version tapos yung ating SP version, ito pong standard ay standard brake lang po siya. Habang ito pong ating SP version ay naka anti-lock braking system po siya, naka single channel dito po sa harapan. At dito po sa bandang gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo. At naka-smoke type naman po ito pong kanilang mga little visor. At may makikita po tayo rito na nakalagay sa kanyang handlebar cover na blue core. Mapunta naman po tayo rito po sa kanilang fully digital meter panel display. Bago na po ito pong kanilang mga meter panel display. Ito pong ating standard version at SP version ay the same lang po ang pagkakadisenyo nito pong kanilang mga digital meter panel display. At talagang maporma na yung kanyang dating. Nagkaroon po siya rito ng deep lines and then mayroong naka-emboss na part. At may makikita naman po tayo rito na Yamaha logo rito po sa bandang gitna. At mayroon po siyang mga light indicators dito sa gilid. At nadirito po sa middle, ito pong kanyang square type na digital meter panel display. At ito pong ating standard, ito pong kanyang mga button selectors. Mayroon po tayo ritong high beam and low beam, turn signal selectors at horn, at may menu button. Habang dito sa kabila, mayroon po siyang hazard button at electric starter. Pero ito pong ating SP version, ito malupit. Napakadami niya pong mga buttons dito. Mayroon po tayo ritong mode button, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Mayroon po siyang additional button navigation dito para po ma-access natin yung mga play music like accessing the message. So ito pwede nating gamitin to. And then mayroon po siya ritong home and then back. At mayroon po siyang shifter. Dahil ito pong ating SP version ay naka YECBT na po. Ito pong kanyang engine design. Also known as Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. So ang pagkakaiba po nila, ito pong ating SP at itong ating standard, ito pong SP ay mayroon po siyang shifter. Yung shifter po, meron po siyang dalawang klase na pwedeng paggamitan. Dahil pwede po natin gamitin as engine brake para mas better in cornering. At pwede rin po natin gamitin yung kanyang shifter para magkaroon po siya ng additional power and torque. So the best pala talaga. Ito pong kanilang Yamaha Aerox SP version. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system. Mayroon po siyang hazard button at ang kanyang electric starter. So mayroon po siyang auto stop start system. Dito po sa kabila, wala po rito sa standard. At wala pong shifter. Ito pong ating standard habang mayroon naman po. Ito pong ating SP version. At mayroon po itong Garmin apps ha, idagdag ko lang.
pwede nyo pong i-connect yung inyong mga mobile phones dito at pwede nyo pong magamit yung Google Maps. At makikita nyo po mismo sa screen display nito pong inyong meter panel. At pagdating naman po sa kanilang mga ignition, ito pong ating standard version ay gumagamit po ito ng mechanical key. Habang ito naman pong ating SP version ay naka-smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Ganon din po. Ito pong ating standard version. Nandyan din po yung kanyang fuel at set button. At silipin naman po natin, ito pong kanilang mga front pocket. Ito pong standard, medyo maluwag na ngayon yung kanyang front pocket pero halos hindi pa rin magkasya ang mobile phones. Pero ang bago rito, mapapansin natin na naka USB Type-C port na po. Ito pong kanyang charging port. Unlike before na kailangan mo pang gumamit ng car lighter, silipin natin itong SP version. Parehas na din po sila. Wala po silang pagkakaiba pagdating po rito sa kanyang charging system. Ayan, naka USB Type-C port po sila pareho. Fast charging, kaya the best para po sa mga mahilig mag long rides. Pag nalulobat na po yung inyong mga dalang mobile phones at gadgets, pwede nyo po silang i-recharge anytime, anywhere. At ito pong parehong scooter na ito, mapapansin po natin na mayroon po silang Yamaha Y-Connect. So pwede po nating i-connect yung ating mga mobile phones para po ma-access naman po natin yung kanyang internal system. At dito naman po sa bandang gitna, dito po located, dito pong kanyang fuel tip. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ngayon naman po ay sasakyan natin ang pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga nagtatanong, ang aking height is 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung aking mga paa. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ganito naman po siya sa side view. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage ng mga 5'2" and above. At siya nga po pala sa lahat po ng mga maglalabas ng panibagong Yamaha Aerox 155 version 3 at maghahanap po kayo ng crash guard, rear carrier, top box, helmet or di kaya side panniers, ay meron na po akong nilagay na product link dyan po sa description box sa ibaba. Paki-check na lang po para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At napansin ko lang, ang bagong design dito po sa dalawa, ito pong ating SP at standard, ito pong kanilang palikpik rito na additional, naka-emboss. At ito po ay meron pang touch ng carbon. Kaya talagang kabiha-bighani sa ating mga paningin. At ito pong kanyang footboard, meron po itong rubber cover on top na anti-slip. At ito pong kanilang mga upuan, parehas po ito ng design, pero magkaiba po sila ng kulay. Ito pong ating SP version ay combination po ito ng black at gray, at yung pagkakatahi is red color po siya. Habang itong standard version is all black po yung kanyang seat cover, at yung pagkakatahi naman po is white color. Buksan naman po natin ito pong kanilang mga upuan para makita natin kung gaano kalalim at kaluwag itong kanilang mga underseat compartment. Pare-parehas lang din po sila ng size, at sa tansya ko naman ay kasya po rito ang isang full face helmet. At marami na din po kayo ritong mailalagay na mga personal na gamit. At ating makikita, located po pala rito sa bandang itaas, ito pong kanyang battery compartment. Kaya mataas po siya, no? Pwede po siyang ilusong sa baha. At ito po pala ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start ito pong ating scooter. The same lang din po yan dito po sa ating standard version. At itim naman po ito pong kanyang tubular na center stand. At alloy naman po ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. At ang forma din po pala nito pong kanyang side profile, no? Nagkaroon pa po siya ng additional na deep lines and then naka-emboss na part. Tapos meron po siyang honeycomb grill design dito po sa bandang gitna. At ito pong kanyang integrated na grab bar is connected po rito sa kanyang pairings. Ayan, nandirito siya sa bandang ilalim. Dito nyo po siya hahawakan. Mayroon naman po siyang Yamaha logo rito po sa bandang itaas. At ang pagkakaiba nitong dalawa, ito pong ating SP version at ito pong ating standard version, ay yung kanila pong mga engine design. Ito pong ating SP version ay naka YECBT. Ito pong kanyang engine, kaya mayroon po siyang shifter. So ito pong standard version ay hindi po ito naka YECBT. Ito po ay the same lang din dun sa ating previous version. Walang pagkakaiba dun sa kanyang engine. At
At isa pa sa pagkakaiba nitong dalawang ito pong ating SP version, ito pong kanyang rear shock absorber ay naka-dual sub-tank shock absorber. May gold color po ito na canister. Habang ito pong ating Yamaha Aerox na standard version ay standard lang din po ito pong kanyang rear suspension. Silipin naman po natin ito pong kanilang mga taillight. Ito pong kanyang taillight is naka full LED na po ito. At inspired po ito pong kanilang mga taillight sa R series. Bago na rin po ang disenyo nito pong kanyang LED na turn signals. Mayroon po itong plate light at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At mayroon po itong light reflector dito po sa bandang gitna. At ang kagandahan niyan, ito pong ating Yamaha Aerox 155 na version 3. Magmula po rito sa standard version hanggang dito sa ating SP version ay naka single rotor disc brake na po ito with single pot caliper. Ito po yung SP version. Itong standard version natin na Aerox 155 ay naka single disc brake din po ito with single pot caliper. Kaya talagang astig, no? Ang pogi na ng kanyang dating kasi naka disc brake na dito sa likuran at naka disc brake na rin po rito sa harapan. At ito pong kanilang mga stock pipe is black color po ito hanggang itong kanilang mga head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanilang mga cooling system. Kaya maaasahan talaga natin ito pagdating po sa mga long rides driving situation. At napansin ko lang, ito pong radiator cover nitong SP version at ito pong ating standard version ay magkaiba po sila ng cover. Silipin naman po natin ang size ng kanilang mga gulong. Ito pong ating standard version ay meron pong sukat ang kanyang gulong rito po sa likuran na 140 by 70-14. The same lang din po sila ng sukat ng gulong rito po sa ating SP version. At parehas po yan na naka-tubeless na. Ang astig po talaga nito pong dalawang scooter na ito. Para sa inyo, ano po yung nagustuhan nyo dito sa dalawang ito? Yung standard version po ba? O di kaya itong kanilang SP version. At ang presyo po pala ng ating Yamaha Aerox 155 version 3 na standard version ay nagkakahalaga po ito ng 125,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 19,800 pesos. Habang ito naman pong ating Yamaha Aerox 155 na SP version 3 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 163,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos.